Update naman tayo sa mga nakumpiskang mga imported na bigas ng Bureau of Customs. Makakausap natin si Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at Spokesperson ng BOC. Magandang tanghali, Attorney Maronilla. Sir, itong bagong nakumpiskang imported na bigas at iba pang goods dyan sa Maynila, bigyan niyo po kami ng mas marami nga pong detalye tungkol dito, sir. Well, of course, patuloy-tuloy yung aming mga raid, hindi naman raid, no? Pagbisita lang sa iba't ibang warehouse na may intelligence information kami na nag-i-imbak ng mga bigas. Tulad nga nito, meron kaming binisita sa bandang Las Piñas at Cavite. I-check namin ito at aming natagpuan na may mga bigas dito na nakapack in 25 kilos, no? And we were also able to find out that they were selling at a very high price, no? So ni-refer na po namin yung particular issue na to pagdating doon sa pagbebenta ng mataas na presyo sa Department of Trade and Industry at sa Department of Agriculture, habang binibigyan po namin sila ng 15 araw para i-produce po yung kanilang mga import permits and documentations to prove na legal pong pumasok itong mga bigas na to dito sa ating bansa. Sa bandang area naman po ng Zamboanga, nakapag-seize po ang Bureau of Customs ng 42 million worth ng bigas po, no? This is about 42,180 sacks. Sa amin pong pagsusuri, itong mga bigas po na to ay pumasok ng walang kaukulang permit at documentation dito sa ating bansa. Kaya po nag-issue na po ang Bureau of Customs, Port of Zamboanga, ng warrant of seizure and detention. Attorney Maronilla, sa ngayon, sir, nasa magkano na po ang halaga ng mga nakumpiska nating imported na bigas dito sa mga in-inspection po nating mga warehouse? Confiscated, sir, right now, ito pa lang namang ito pa lang namang 42 million, and then meron kaming dating mga nahuli na, so it runs to about less than 100 million pesos. Pero yung mas malalaki po naming tiningnan, no, in-inspect noong mga previous weeks, no, sa bandang Bulacan area at sa iba pang mga probinsya, nasa proseso na po ito ng pagbeberipika ng ating intelligence group. May mga recommendations na rin po sa ilang stocks ang aming intelligence group na i-approve po ng ating Commissioner of Customs. Hindi lang po namin pangungunahan ngayon kasi meron pong investigation report na sinasabi. Hindi naman tanggi sa mga ating chinek, no, nakapagpresenta naman po ng kanilang mga dokumento. At yung ilan naman po nakapagpresenta ng kanilang dokumento, pinakawala naman po natin, no, para hindi po maistorbo ang stock at ang delivery nila sa mga. Meron din po sa mga in-inspection namin, no, na inireport ng aming intelligence group na hindi nakapagpresenta ng kaukulang dokumento, no. Kaya po ito ay magiging subject ngayon ng seizure upon approval po ng Commissioner of Customs dun po sa report ng aming intelligence group. So nasaan na po ngayon ang mga nakumpiskang mga sako ng bigas? Ano po ang gagawin sa mga ito? Yung sa Zamboanga po, nandun pa naman po yan sa aming possession na, nandun po sa warehouse kung saan namin siya nahuli. Under the custody na po yan ng Bureau of Customs. Nakikipag-ugnayan na po kami ngayon sa Office of the President, pati po sa ibang ahensya ng gobyerno, no, sa manner and disposition po nito, no, kung ito po ba'y aming idodonate, no, sa ating mga kadiwa stores para po maibenta ng mas mababa, or kaya naman po i-donate namin sa DSWD para DSWD po mag-distribute. Ito rin yung sa inyo, no, Yusek Punay, yung sabi nyo pinamigay na sa mga mahihirap nating kababayan. Yes, Ninya, ito yung sinimula nating ipamigay ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos sa Zamboanga. Attorney, ang tanong na marami, may nakasuhan na po bang mga importer dito sa ating mga nakukumpiskang bigas? Dati pa naman po meron na, no? Again po, tuloy-tuloy po yung aming pag-file ng cases, no, sa Department of Justice. In fact po, yung even dun sa ibang produkto, no, hindi lang naman po sa produktong agrikultura, tuloy-tuloy po yung aming pag-file ng cases. And right now, ang total
value po ng mga smuggled items na aming na-apprehend at may kaso pong kinakaharap ang mga importer nito ay nasa 32 billion pesos na po. No? This is a record high for the Bureau of Customs. Di pa po tapos ang taon, 32 billion pesos na po yung worth ng mga smuggled goods na aming na-apprehend ngayong taon na to at may kaukulang mga kaso na itong na-file laban sa mga responsableng tao na may kinalaman dito sa pagpuslit ng mga items na. Yes, Attorney, bukod sa pagpa-file ng kaso at paghahabol dito sa mga hoarders at smugglers, ano pa po mga pagsisikap ng Customs Bureau natin para matigil na talaga itong smuggling ng agricultural products natin, particular na po ng bigas? Well, nakikipag-coordinate kami very closely sa ating mga partner countries na kung saan nanggagaling yung mga supply nitong agricultural product tulad po ng bigas. Nakikipag-coordinate kami with Vietnam, Thailand, Cambodia, pati po Myanmar, nagagaling po dyan ng mga bigas ito, pati na rin po India. Para po malaman yung supply na pumapasok sa atin, sino po yung mga na-issuehan ng ating Department of Agriculture ng mga permit na suppliers doon na maaaring magpasok nito mga bigas na to. Para bago pa po sila dumating dito, may informasyon na po kami at maaari na po kaming mag-take action preventively to avoid smuggling. Pinagigting din po namin ang aming valuation system para po tama ang buwis na binabayaran ng mga importers ng mga agricultural products at hindi po nila ito ika-classify sa ibang klase para po makapandaya sa babayaran nilang buwis. Sir, mensahe na lang po sa ating mga kababayan at tungkol sa mga ginagawa ng BOC. Una-una, humingi kami ng konting paumanhin doon sa mga kinakailangan namin bisitahin ng mga may-ari ng bodega at may-ari ng mga stocks. Ito naman po ay para lang masiguro ng pamahalaan na kung ano man po yung ini-impact dyan sa inyong mga warehouses, may kaukulan pong pag-comply doon sa mga customs rules natin. At para maiwasan na rin po yung mga pang-aabuso na maaaring makalala sa sitwasyon ng bigas sa ating bansa ngayon. Pangalawa po, nakikiusap din po kami dun sa mga may plano pang gumawa ng kung anumang illegal na gawain related sa kahit ano naman pong produktong ini-import. Wag na ho niyong tangkain dahil solido po ang programa ng Bureau of Customs at hindi po kami titigil hanggat kayo ay mahuli namin at makasuhan at mapakulong. Alright, maraming salamat sa inyong oras at impormasyon, Attorney Vincent Philip Maronilia mula sa Bureau of Customs.